Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to ay tatalakayin natin, hindi yung tungkol sa mga local issues, hindi rin tungkol sa political issues dito sa ating bansa. Pagkos tayo po ay medyo sisilip ng konti doon sa Estados Unidos. Ito po ay may kinalaman doon sa katatapos pa lamang na halalan sa Amerika na kung saan nanalong muli ang dating presidente na ngayon nga ay declared as the 47th President of the United States of America na si Donald Trump. He won over Kamala Harris, the incumbent Vice President, by a good margin. Okay, so tatalakayin natin to sapagkat marami po akong natanggap na mga inquiry, katanungan galing sa ating mga kababayan na nakabase sa Amerika. Yung iba ay mga dati kong kliyente na napadala ko sa Amerika on the basis of the intra-corporate visa, yung L visa. Yung iba naman ay naging beneficiary ng family-based petition. Ito yung family reunification type of visa. Yung iba naman ay dahil sa investor's visa at meron din naman tayong ibang kliyente na nakapunta dyan na natulungan nating makakuha ng visitors or B1, B2 visa sa Amerika. At tinatalakay natin to dahil medyo yung iba ay nag-aalala dahil marami pong sinabi or ipinangako ang Donald Trump during the campaign period. Isa na nga dito yung kanya pong deklarasyon na kapag siya po ay muling nahalal bilang presidente ng Amerika, ay kanya pong ipagpapatuloy at palalakasin lalo ang mga immigration policies na kanya pong inumpisahan during his first term as President of the United States. Hindi kaila sa atin na si Donald Trump ay merong hardline approach pagdating sa border security, pagdating sa undocumented immigrants sa Amerika. At isa dito sa ikinababahala pa ng ilang mga naninirahan sa Amerika na hindi legal ang basihan ng kanilang pananatili doon ay yung deklarasyon ni Donald Trump that once elected, once he assumed the office of the president, he will start the implementation of this program that will deport an estimated 11 million illegal aliens in the United States. At ang problema nga rito is that he will expedite the removal or deportation processes and without the usual hearings. Although may mga legal challenges dito kasi kaso presidente ka, baka maipatupad mo kaagad to. And although may mga challenges yan, may mga magpapile ng petition sa korte upang labanan yung ganyang klaseng implementation ng deportation proceedings ng mga illegal aliens mula dyan sa Amerika. At dyan po nababahala yung ibang kababayan natin na kasalukuyang nasa Amerika na hindi ganun kompleto ang kanilang mga dokumentong hawak-hawak habang naninirahan dyan sa Amerika. Pero itong mga nag-inquire sa akin, hindi namin kliyente dati ito. Yung mga may problema sa mga dokumento. So ang ating pong maipapayo dyan ay pumunta po kayo doon sa Philippine Embassy at sabi nga ni Ambassador Romualdez, they cannot provide the necessary immigration assistance, but they can only provide an advice on what are the legal steps that they need to do para makauwi sa Pilipinas. Kung talaga namang walang dokumento, di umuwi ka na ng Pilipinas. Yung iba namang may mga dokumento at kailangan lamang ng legal assistance, they need to secure the services of a U.S. immigration lawyer. Okay, so ano ang magiging implications nito sa mga Pilipinos, lalong-lalo na sa mga Pilipino? So there will be a significant implications to both legal and illegal immigrants in the United States. At dito, mababawasan yung tinatawag nating visa approval rate on the basis of a family-based petition, maging yung study permit or yung mga training visas na ini-issue ng United States of America on the basis of the Cultural Exchange Program.
Kasi ang gusto mangyari ni Donald Trump is that magkaroon ng merit-based employment yung base sa skills, no? Skills ng mga pupunta sa Amerika, yun ang kailangan magkaroon ng priority over that of petitions na base sa family reunification program. So, definitely, yung mga nakapending na immigrant visa petition on the basis of family base, medyo apektado to at bababa yung approval rate. At medyo hinihigpitan din yung mga pumupunta sa Amerika, hihigpitan din yung mga pupunta sa Amerika on the basis of yung exchange visitor visa, yung tinatawag nating internship, traineeship program, bawas yan. No? At kasi ang dahilan ni Donald Trump is that ginanakawan mo ng opportunity yung kanilang mga domestic workers. Instead na yung mga immigrants at mga citizens nila nakukuha yung mga opportunity to work in their country na naagawan pa sila ng mga ilang mga foreign nationals na nagpupunta roon. So kasi ang gustong ipatupad ni Donald Trump is that America First policy. Palagay ko dito siya lumakas yung pagiging yung advocacy niya doon sa America First policy na kung saan bibigyan ng priority yung mga Amerikano over to that of foreign nationals staying in the United States. So isa pang ipinangako ni Donald Trump during the campaign period is that once he assumed the presidency, he will issue an executive order ending the birthright citizenship for children born in the United States to undocumented immigrants. Ito po ay kontrapelo doon sa dating pinatutupad na Jus Soli Principle. Ito pong Jus Soli Principle is a citizenship principle na kung saan kung ikaw po ay buntis, pumunta ka ng Amerika at ipinanganak mo ang iyong babies within the territory of the United States, that child will acquire the citizenship of the United States. No, ito din po yung otherwise known as the birthright citizenship, yung Jus Soli Principle. So regardless of the nationality of the parents, whether you are from the Philippines, from China, from Japan, pag doon ka pinanganak sa Amerika, you will be acquiring the citizenship in that country. So pero pag upo ni Donald Trump, sabi niya, he will issue an executive order ending this birthright citizenship by virtue of an executive order issued by the office of the president. So malaking pagbabago sapagkat for so many decades yung Jus Soli Principle ang ipinatutupad sa Amerika, pero pag upo nga daw ni Trump, mawawala na yan. So yung mga pumupunta ng Estados Unidos at dito magbubuntis sa umpisa after 2 or 3 months of pregnancy, pumupunta sa Amerika upang doon ipanganak ang kanilang baby, upang sa ganon medyo mabilis ang pagiging citizen ng bata. Itong balak ni Donald Trump regarding the deportation of at least 11 million illegal aliens from the United States, definitely there will be a devastating consequences for families and communities, no? Lalong-lalo na doon sa areas na kung saan mataas ang immigrant population. It could create a climate of fear among immigrants. Hindi lang yan, yung international relations aspect. Definitely, it will create a strained relationship between the USA and countries who are considered as major sources of immigrants. Yan ang mangyayari dyan. And definitely, there will be a lot of legal challenges that could lead to prolonged legal court battles. Medyo maraming kakaharapin ng mga legal challenges si Donald Trump dyan sa binabalak niyang pagpapatuloy na pagpapatupad ng kanyang immigration policy. But there is one thing that is very clear here. Yung second term ni Donald Trump is definitely a defining moment for U.S. immigration policy.